Senado. But we just have to face it. That is our painful but necessary task right now. And primarily responsible ang leadership manguna dyan. At kami sa minority, magtutulak kami ng napakalakas para dyan. Hindi kami magkukulang dyan because that is the urgent task of the Senate right now. To regain that reputation of integrity sa mata ng ating mga kababayan para maipagpatuloy namin yung aming mga trabaho, yung dapat na trabaho ginagawa namin, especially at this time of multiple crises ng mga Pilipino. Senator, given all these lows and blows at the Senate, our senators and the Filipino people is facing in general, will this constitute or contribute to a more or to an eager desire, if any, if you have any plans to become the next president? I can hardly even think about that right now kasi although I had said earlier na pag tinatanong na seriously considering preparing, pero ngayon the urgent task para lang sa Senado ay talagang mag-galvanize ng lahat ng mga mamamayan na naalarma dito sa mga atake at sa mga pag-undermine ng mga dapat na democratic processes. What do you call yung perceived na posibleng pagde-delay ng isang impeachment trial? That would be an undermining of democracy. Ano din ang itatawag natin sa isang magbabatas na humaharap sa isang warrant na pag ordinaryong mamamayan ay humaharap, mabilis pa sa alas 4. Kailangan sa servan na ayaw humarap. That is also an undermining of democracy. So, I think, para makarating tayo dun sa manumbalik ang reputasyon ng Senado sa mata ng mamamayan, at para makapanumbalik tayo sa isang sitwasyon na we're on firm ground, even in considering and preparing for electoral matters, kailangan talaga ilagay namin sa ayos yung sarili namin bahay. At what percent is our opposition or your team? You know, if you can just give us a number, percentage, are you meeting minds in order to determine who will be the next flag bearer of the opposition? Bago yung mga ganap nitong linggo, I would say we were in a period of parang tawag mo doon, primaries. So, therefore, I can speak only for myself. Ganon, before the fateful events of this week, I was in that mood of preparing and seriously considering. But now, really, the urgent task, even before that, is itong mag-consolidate ng mga democratic forces. Sir, you mentioned about the investigating body to prove this thing last night. Sa tingin mo, ano yung composition ng mga investigating body? Naghahanda po kami para mag-propose una na tungkol sa pagkakaroon ng ganyang investigasyon at yung mga features ng investigasyon at yung body na magsasagawa niya. We will be presenting a very complete proposal soon. Ensure na yung charge ng investigation. Mabibigyan daan yun dun sa ipopropose namin design ng investigasyon at yung composition niya at kung anong mga concrete actions ang dapat nilang i-deliver in a report to the Senate and to the people. Senator, Republic Act 9851, which the Senate also violates the same Republic Act. At yung tanong ay 9851. kung binabiolate. No. Well, yung Republic Act 9851 ay ipinasa doon ng Senado. May ilan sa amin na ano po? May sponsor din. Yes. And may importanteng provision doon na applicable sa current situation na ang Philippine authorities may turn over a citizen to an international body even if a Philippine court has begun proceeding. So may doon. So it's not mandatory. By that language, hindi siya mandatory, pero may. And isang importanteng batas yun dahil domestic law consistent sa mga international humanitarian law. There's Yung no sin- cooperation. Yung sa investigation ninyo, Senator,
may include ba di yung kasama yung mga senador na nag-harbor ng criminals? Like Bato de la Rosa na nakaalis na siya sa ano. Then after that, sumakay siya sa ano, sa sasakyan isang senador. So included ba diyan ng kanyo? Sa investigation? Ang nakikita ko po magiging scope ng investigasyon ay yung mga aktual na nangyari na alam namin dahil kitang-kita, hindi lang namin, ng buong mundo. Oh. Kasi may mga media doon, tapos may mga colleagues kami na nagla-livestream pa. So, ngayon pa lang mayroon ng ilang mga importante, major na tanong. Sino-sino yung mga uniformado at armadong grupo doon? Sino ang may responsibilidad na nag-escalate yung sitwasyon? Sino nagsimula ng putukan and related issues? May kinalaman yun dun sa tinatanong nyo, pero ang focus ay dun. Dahil precisely because yung sense namin na never ever nangyari yan dati. And never yan dati. Never yan dapat na nangyari. So, and it should never happen. Senator, sa usapin po ng pagbabago po ng political blocs at alliances, may epekto po ba ito sa pagpapatuloy o paghina ng investigasyon, especially Senator Bato? Kasi may haka-haka or maraming nagsasabi na in favor yung majority bloc sa kanya. That's why parang ginagawa ng paraan umano na hindi siya madali matakbo ng NBI. Member si Senator De La Rosa ng majority, but still, ina-argue namin ng mga miyembro ng minority, and I hope, and I would like to believe na may mga colleagues kami, kahit sa majority, na across that minority-majority line, obligasyon namin bilang Senado na i-uphold yung rule of law, uphold yung respeto sa mga legal processes, and of course, uphold yung dignidad ng Senado. If wala na po si Senator Bato, in case po talaga na i-arrest po siya, will the majority now no longer be the majority? I'm not sure yet. We will have time to consider yung ganyang mga usapin, pero ang urgent ngayon at talagang tinututukan, pinag-uusapan namin lahat ay ano ba yung nangyari yan? And paano i-correct? Kasi it requires severe correction. And paano natin ibabalik ang Senado sa track niya na doing our work, doing our job. Senator, may dapat ba managot sa nangyaring katinapan kagabi? Definitely. Yun yung isang itataas dun sa investigasyon. Sino-sino ang dapat managot sa mga nangyari. Sen, former SP Soto expressed dismay yesterday na binato raw yung sasakyan niya. Palabas. Ano po yung sabi? Terrible! Can you imagine anyone doing that to a senator na simpleng pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho? Because Senator Tito, whether he's the Senate President or not, pinatapos niya ang mga sesyon. In fact, it's related lamang. Nung pandemic, Zoom kaming lahat. Every day pumapasok siya physically para call to order at para i-adjourn yung session. Very dutiful na legislator yan. Can you imagine? Palabas siya ng main gate, driving his own vehicle, sa buyan ng tubig, murahin. Usual po Wow. siya ang nagdadrive. Usual. With his convoy, but, tapos, I mean, makita natin how far respect has been devalued. And kailangan magmea culpa din ang Senado dyan. Kaya talagang kailangan ayusin namin itong sitwasyon para ibalik yung mga basic values na yan, ang pagrespeto sa isa't isa.